DWIZ, programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ, kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola. DWIZ 882 Aliw, Channel 23. July 1, first day of the month, pare, 2026, Wednesday. Ganado July mga 1. tao pag first day of the month. Oo. Ako din, ganado. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Mamaya, Good morning. sasamahan tayo ni paring Jonathan De La Cruz, paring Benny Bardone. Mga siguro, hindi naman siguro nanonood sa EDSA. No? Sa rally road, second day of the Total, may permit the na rally. May permit na sila. Mapapanood po, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Meron po tayong text line. Ang ating text line 0966-465-8485. Mahalaga po ang inyong mga opinyon, kuro-kuro, banat. Ano pa ba? Haka-haka. Ayan. Fake news. Fake news. Okay. Live po tayo Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide on Digital Free TV Aliw, Channel 23. Meron tayo sa Signal 23, Sulit TV 25, Satellite 23, TV Plus 27, at GMA Affordabox 25. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron ka bang ayaw batiin? Wala naman. Pero gusto ko sanang good news na. Simulan natin ng good news to. Kalimutan Babatiin natin ko. batiin nun si Esther Si Iting. Oo. Isberto, Ako binati ko yung- sa online ko binati. Sa sa chat group. online mo. Pero hindi dito. Dito, batiin mo na. Pare. Binabati po. Ayaw po namin batiin si Iting Isberto. Siya Ayun. po ang may bahay ng aming Buti may kumparing. bahay ni Mon Mon Isberto. Oo. Yeah. Yeah. Good morning. Pare. Gusto ko rin batiin sandali lang, pare. Good news. Mabati natin ating kababayan si Alex Ayala. Dahil Alex Ayala. nanalo siya ng first match niya sa first round ng Wimbledon. Ayun. Tinalo niya yung world number Kauna-unahang Pinay yan. Renata Zarazua. Tinalo niya. So mag-a-advance siya sa second round. Ayan. First time na may Very Pilipinang prestigious po yung nakatuntong sa Wimbledon. tournament. Good morning, Parin Ben. Good morning. Ito si Parin Ben mukhang galing sa rally. Tumingin muna. mukhang habla Espanyol. Okay. Habla Espanyol. Nag-habla Espanyol muna ito Okay, Good morning. Good morning sa iyo. Greet ko lang yung may kaibigan tayo, si Okay. Tetsi. Birthday niya nung isang araw. At saka yung Tetsi! mga taga New York, nanonood pala sa Karambola. New York? Sila Oo. Dang at saka si New York. Marami si tayo James. nakukuha mga Oo. text nanggagaling sa ibang bayan, pare. Yung karamihan, yung mga Filipinos kasi dyan, sabik. Sa nangyayari dito sa atin. Meron nga ako, doktor. Oo.
na nagpabati sa akin na pagpauwi siya, nasa West Coast siya, pagpauwi siya, sakto, yung karambola sa radyo niya. Kaya yung oras sa time zone niya. Yun sa time zone niya, yun ang kanyang, Na nationwide pala talaga itong karambola eh. radio po International, tayo. oo. Yung mga mahina ang inyong internet. Panigurado radyo, makukuha nyo kami. Okay? DWIZ 882, dito yan sa NCR. Sa ibang mga, one of these days, bigyan namin kayo listahan. Sa mga ibang lugar, iba pong istasyon. Meron mga RPN 9 na station, yan, kuha na. Pero yung SOCMED ang malakas ng DWIZ eh. Oo. Facebook, ganun, di ba? Actually, one of the, lahat naman eh. Pati TV, ang Aliw Channel 23, ang hindi lang ma-monitor yun. Yung radio listeners kasi na monitor natin Oo. kung gaano kalaka. Yung SOCMED, ang hirap i-kwan yan. Although Yung reach. may mga Meron yan yung mga likes, engagements, oo, di ba? engagement, eh. Meron Pero sila. minsan kasi, Nai-stage kasi yan eh. Nasa bagay, yan ang Nai-stage problema eh. minsan. Oo. Oo. Hindi mo masabi. Hindi, pero karambola, natural na natural eh. Walang, Okay. Oh. Siyempre po, ang pag-uusapan ngayon ay yung rally dyan sa EDSA. Nagkaroon ng reaction ang Malacanang. Sabi daw Ano ni sabi? President Marcos, nagulat siya, kailangan daw ba mag-rally sa busiest thoroughfare ng Pilipinas? Yan pong, kumbaga sa puso, yan yung aorta eh. Okay. Yung main artery, yung EDSA, na kapag nabarahan mo yan, maraming effect. So, ang tanong daw ng Pangulo, para suportahan ang isang senador na humaharap sa kasong plunder, kailangan daw po ba yung mag-rally sa pinaka busiest, ang salitang sinabi, na kalsada sa Manila. Yan pong tanong na yan ay hindi kailangan na sagot. Ang tawag dyan rhetoric. Hindi kailangan na sagot. Ang ibig niya sabihin, ba't naman kayo nagra-rally dyan? Sa EDSA pa. At surprise pa. At ang daming na-istorbo. Yan po yung reaction ng Malacanang dito. Nakikinig ako kahapon sa DWIC, yung mga field reporters. Okay. Naaawa sila dun sa mga yung na-stack up ng traffic, yung na... Marami. Marami pa. Masukan lang. Oo. Nag-jingle, mga gano'n. At may iba pa nga mag-exam yung mga Nawala na exam. papasok na Hindi. Ang kawawa rito, papasok. yung mga daily wage earners. Yung No work, pang-araw no at pay. trabaho. No Hindi work. lang yan, hindi natin alam, yung may mga emergency, Ay, isa pa yan. Oo, ambulance, mga gano'n. Yun, Kasi kasi, nga po, nangyari dati yun na-monitor. May namatay nung huling nag-rally yung ganyan, yung INC at ang DDS. Ambulansya na hindi nakadaan kaagad. Ang hindi naman sinasabi wag mag-rally. Sana nga, Lahat humingi ng permit. Para Coordinate. nakapaghanda Lahat naman tayo yung mga tao. Yun po ang punto Pwede rito. rin, oo. Pag nalaman na mayroong rally dyan, iiwas na. Gagawa ng paraan ng iba. Pero may sagot na dyan si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ay, yung Who listens to konting him? pagtiis nyo, inconvenience, ay malaki naman ang effect, ang significance yan sa bansa, sa mamamayang Pilipino. Para sa bansa, yung plunder, merong isang tao, pinagtatanggol Hindi, nila sa plunder yung- case, that's for the country. ang kanilang argumento dyan, selective justice po kayo. Kaya namimili lang kayo kung sino ang inyong kinakasuhan ng Lahat plunder at kinasuhan na. justice. In fairness, Hindi ko sa kaya- fairness sa Hindi. ombudsman, ang dami Kinasuhan na, sabi niya. gumugulong naman. Gumugulong na yung ano, Gumugulong na. Sabi na, Jinggoy, kinulong na. Hindi naman basta-basta file ng kaso ng ombudsman. Yung di ba? sila Diskaya, kinulong na. Iniimbestigahan si Romualdez. Yan yung sinasabi ko lang. Under Villa. investigation. Which echoes yung call din nung mga nag-rally nung linggo na yung mga dilawa naman na sinabi nila, nasaan ang big fish? Nasaan ang malaking isda? Isa pa yan naman ng Isa pa mga yun? dilawan. Darating Pare-pareho yan. sila eh. Oo, darating yan. Magkaiba lang sila ng ano. importante Para bang dyan, sila, walang ginagawa eh. Ang importante dyan, kung saan ang ebidensya pupunta. hahantong,
doon tayo, di ba? Magaling. Well, Kung saan ang ang ebidensya. sabi po ng ombudsman, with or without rally, kung nasaan yung ebidensya, yun ang kanila susundin. Ayun. So, matutuloy po itong pag-file ng plunder case against Senator Marcoleta. Ano ba pinag-uusapan dito? Tukol po ito sa pera. Ang sabi ng defense ng kampo ni Senator Marcoleta, hindi naman galing sa kaban ng bayan niya, galing niya sa private individual. Doon po sa batas ng natin, sa graft, plunder and everything, hindi po kailangan galing sa kaban ng bayan yung pera. Mas malaki nga yun ang gagaling sa private sector. Kung tutuusin. Okay? Hindi po argument yun na hindi raw galing sa kaban ng bayan. Ayan, hindi po argument yun. At inamin na nila na talaga nagbigay. Si Senator Marcoleta mismo, inamin na niya. At ang sabi niya, hindi niya lang diniklara dahil hindi naman daw para sa kampanya yun. Kaya hindi nakadeklara doon sa kanyang statement of expenses and ano ba tawag doon? SOSE. Statement of campaign na parang contributions and expenses. Ayun. So, okay. Mandatory yan sa mga tumatakbo. Matalo ka, manalo. Kailangan mag-file ka niyan. Ayun. Ngayon, meron nagsasabi tuloy, ito yung analysis, paring Ben, gusto ko makakuha opinion nyo. Talaga bang tungkol lang doon sa issue ni Marcoleta, rally na to? May nagsasabi kasi, kaya nag-people power, ultimately, gusto nila patalsikin si BBM. Kaya bang gawin yon? Kasi yan ang sinasabi nila eh. Kailangan magka-rally para tuluyan ng... Bumaba ka na. bumaba na si BBM. Pag bumaba May pampalit kami. Ganun ba yun? May naman may ganun pinabababa kadali ka, may yun. pampalit Hindi naman ka. kadali yun. Hindi madali. So ito Pero yun ang kanilang, yun ang umuugong na intention talaga rito. Ayun ang intention. Umanap lang sila ng trigger, ang trigger ay yung kaso ni Marcoleta. Kung tutuusin mo kasi, napakababaw eh. So, Para makapag-rally ng ganun ka... May itatanong lang kung mutin academic to na. Kasi lagi kong inisip to mula nung nangyari kahapon. Bakit hindi pa nagsabay yung rally ng nung Sunday at ito? I mean, they are pretty much arguing about the same thing, corruption. Almost, I mean, on the surface, almost, corruption and all that. Hindi, Almost, bakit mo accountability. nasabing almost? Anong pinagkaiba? Kasi Bakit hindi yung pwedeng kabila, maghalo? walang halo ng Marcoleta eh. Yung isa, accountability. Selective justice. Yun din ang sinasabi nila eh. Ganon. So, Pero mas nangunguna doon sa issue nitong INC ay yung kay selective justice kay Marcoleta. Sir Marcoleta. So, yung ba ay maraming tao mahihikaya? Hindi, no? Marami bang taong bilib na bilib talaga kay Marcoleta? At the level, let's say, Talagang of... saludo. at the level of... sino ba pwede? Marcos. Ferdinand Marcos. O sino? malayo Ninoy, naman. ganun. Malayo nga eh. Although, magaling So, naman si Senator Marcoleta. No? Pero, matapang. Pwede ko sabihin. Okay. pero kung siya lang makakapag-rally para yung bang kanyang talsikin ng estado hindi sa kaya. politics ay enough. Para sa mga nandun kahapon at ngayon, nag-assemble uli sa EDSA, oo. He is a moving force, isang pwede nilang sundan. Talaga? At represents them. All the best bakit of ang the... daming bus? Ha? Ano sabihin? Paano sila makakarating? Out of their own ba? Meron ding mga nakasasakyan doon. Dala ng bugso ng damdamin, kaya nag-rally. O inorganize. Siyempre, merong kaibahan yun. Kapag organized, maraming bus. Ang tawag dinala dyan, doon. disciplined mobilization. Ang tawag doon. Ang tawag dyan. At malakas ang Iglesia ni Cristo sa ganyan. They can beat anybody. Kahit na, lalo Hindi, na militant groups or civil Dati society. sila laban. Ang pinag-uusapan natin Okay. dito, na talaga bang Hindi, taos? nagtatanong ka ng bus. So, bukal sa loob nila na suportahan si Okay, Marcoleta. Kasi ang Oh, issue, oh. talaga bang kaya ni Marcoleta to gather the crowd to topple the Marcos administration?
malayo nga yun. Hindi kaya Hindi yun. pwede. Kailangan... Hindi mangyayari. Alam Malalaman niyo natin ngayon, malay yung mo sumipot nangyari, siya yung mamaya. EDSA Revolution, Oo, di ba? yan. Wala tayo, Andun tayo, oo. estudyante. Hindi, reporter na ako doon. Reporter Kumbaga, na ako nun. student of Reporter history ka na tayo rin eh. nun, Oo, tama. Nandiyan tayo. Nakita natin yan. Nakita natin. It was a product of a confluence of events. Yeah. Ang matagal na Marami. niyang struggle ng mga tao against May mga human components. rights abuses. 6 years in the making yan. Oh, not Bakit only ko that, nasabi yan, pare? Baka not only that. Oh, Since yung martial law pa siguro. martial law. Pero talagang nahirapan kasi ang taong bayan noong 81, nagkaroon ng debt crisis na umaabot ang inflation sa 60%. Nahirap na hirap, toilet paper lang. Hirap na hirap kumuha. Gatas ng bata, ang hirap. Oo. Okay? Pagkatapos, yun po yung 81. 83, na-assassinate si Ninoy. Yun. Okay. Nagkaroon ng 3 taon na walang tigil na rally sa kalsada. Confetti Revolution, mga rally sa welcome, rotonda, ang dami nun. Ngayon, matindi po yung propaganda backup noon. Di ba? Naalala mo, maraming mga Xerox journalism, yan, wala pa maraming internet nun, chismis wala na pa. kumakalat. Sit down forum dito, kaliwat Mga kanan. individual, ano na yun eh. Mga individual voluntary, ano na eh. Di ba? Oo, Talagang, ano. Tapos, Tapos, years bulong and- brigade. Oo, kasi wala years pang text nun eh. Tama. Years and years of martial law na gusto na talaga nila ang patalsikin. Yun. Ito, at noon, hindi mo sigurado kailan bababa. Yun. Ay, ito, sa 2028, alam mo Alam naman na natin bababa. Hindi eh. Oo. So, hindi pareho mahihirapan. Yung kung ganun ang pakay na ultimately magkaroon ng people power, tawagin na natin ganun, para matanggal na si BBM. Hay, palagay ko panaginip. Marami kasing naniniwala doon sa constitutional process. Okay. Di ba? Sundin yan. Mayroon naman tayong election sa 2028. Mahirapan. Ibig mo sabihin, hindi na uso yung pagka people extra power. constitutional, parang banana republic na tayo niyan. Oh. Hindi pa ba? Hindi ba, what kami, about yung, kami naman. Oh. Yung may mga speaker dun sa, kasi pinunod ko yung nangyayari sa stage kahapon na mga kaibigan natin ibang nag-i-speech dun eh. Sinabi nila yung the wave of rage talaga ng mga tao laban sa flood control at corruption. Ayan. Hindi ba sapat yun para Wala namang question Taken to the sa flood. galit. Kahit Leads tayo them galit na to galit dun sa Oo, yung ganon. Joel, Pero di yung ba? sinabi Kahit tayo mo, galit na galit. Even before Sa magsabi si corruption. BBM na mahiya naman kayo, umuugong na yan, flood control. Ano ba naman yan? Ang laki ng budget sa yung flood mga cat's control. eyes tsaka rock netting at yan. alam na natin yun. Na maski dinadaan po sa pabiro, maski sa business sector, alam na yan. Ang laki naman ng ginugugol sa flood control. Flood lang ba ang ating problema? Parang gano'n. So matagal nang alam yan eh. Okay. So ano yung mga speech doon tungkol sa flood control, corruption? Yun, na talagang inulit pa nga. Sobra na, tama na. Teka muna, may ibang gumamit na niyan. Iba Hindi, naman. Kaya nga, we are one na nga lang daw. Kung gusto nyong tawagin na natin what it is, rabble-rousing. Oo. Humanap kayo ng bagong fresh issue. Kasi yung flood control, medyo na... At sa, yung sinabi nga ni paring umaandar naman yung proseso eh. It's moving eh. At saka napapansin ko rin sa mga kababayan natin, yung fatigue dun sa mga rallies, Oo. di ba? Yun ang Wala na pinakamalaki. eh. Kasi mas nauuna po yung bituka eh. Oo, ba't ako atin dyan? Ang sabi nila, maski daw yung mga dating mga maayos naman ang buhay, kumikita ng maayos. You have a small business. Sa ngayon po, hirap na rin sila. Oo. Dahil sa inaabot nating mula sa pandemic, they had to recover. Yes. Nakaka-recover ng konti. Konti. Ito naman Ito to, na. crisis. Crisis Yan. na naman. Sunod-sunod eh. So, meron pa ba silang oras para sa ganyan? Kaya nga, hindi yung confluence of events. So, outrage, Mahirapan yan, nasa- oo. outrage is not enough. Or at least lalo na yung Ngayon, selective Saka nakita outrage. rin siguro ng militar.
kami noon, na-involve kami. What happened? Wala rin namang nangyari. Dito na lang tayo. Stability So, tayo. yung sagot ng AFP, very diplomatic. We respect them. Ganon. Hindi po nila sinasabi, ay yan, galing nyo. Okay, we respect. So, lahat respect. Ang hindi po nakaka-respect ay yung mga taong nagagalit dahil naantala yung kanilang hanap buhay. Ayun, medyo... Ano ang consequence wala kang kayo respect niyan? na marinig Sabi sa po mga ng yun, DOJ, Justice Secretary Frederick Vida, they will take action regarding the rally na walang permit. Ano yun? Mag-aaresto? Pero today may permit. Hindi pa May nila permit na na, ngayon. hindi nila matukoy kung sino yung mga leaders Organizers. kahapon. Ngayon siguro dahil may nag-apply na, alam na nila, pero hindi naman pwedeng sabihin na automatic kalimutan na yun? Yun na lang, yun din sila yung leader. Kaya nga, kalimutan na lang. Yun ang Bakit ba kailangan mag-surprise rally? Ano to? Spur of the moment? Hindi eh. Hindi spur of the moment. Pinlano, may mga bus eh. Nagkasunduan eh. Di ba? So, pinlano to. Pero bakit ayaw nilang kumuha ng permit? Para may surprise. Kasama ba sa strategy yun? Bibigyan naman sila ng permit. Si Mayor Joy, very Oo nga, mabili- tolerant. Sa Quezon City pa, Oo. which is maraming INC na dyan nakatira. Oo. Madali sigurado. makuha ng permit doon. Madali, oo. So, madali kumuha ng permit, pero ayaw kumuha ng permit. Is that it? May strategy doon, bro. Ano nga yung strategy? Gulatan, ikang. Gulatan. Dyan. Baka daw, may Mobilize. narinig ako isang commentator When you na, do that, isang so-called political analyst, sabi niya, baka hindi bigyan ng permit. Hindi pa Imposible yun. i-state nyo anong reason, anong objective nyo sa... Saan nyo gagawin? Paano gagawin nating traffic control? Paramount ang nasa saligang batas na magpahayag ng May damdamin. nagsasabi, para sa ba yung permit? Yung permit po, para po maging organized. Yes. oo. Para po, siyempre, halimbawa yung traffic, yung sinabi na nga natin, major artery yung EDSA na yan. Pag na-istorbo yan, ang daming tao. Hindi, tsaka simple Kaya na ngayon- lang Yung mga taong mamamasukan, papasok, at least alam mo, magkakarali, iiwas Iiwas na ako ako. dyan. Or Hindi, aalis ako gusto ng mo, bahay na dumaan ka maaga. dyan. Gusto Ayan, ka namin. yan. Alis ako ng bahay na maaga. Gusto namin maperwisyo kayo hindi para na sumali ako, kayo. magpapark na lang ako somewhere, mag-LRT na lang ako. Ganon. In fact, di ba nang may incident kahapon na kasi napapadaanan yung busway pa kahapon eh. Tapos na umatras yung isang bus to the point na naipit yung isang polisuman, di ba? Nasaktan Naipit sa doon sa shoulder. gitna ng bus? Oo, dahil nga gustong harangan yung busway. Okay naman, maganda yung ganun. Kahit isang lane lang, okay na, basta makadaan lang yung Yung okay yun mag-flow ang traffic. Oh, yun. Hinaharang niya Okay yun talaga. Ang estimate po ng PNP, umabot daw sa 10,000. Ang tao dyan. Talagang you will cause disturbance. Kung ganun kadami. Ngayong hapon, naabot daw ng 100,000. Talaga? Sige. Ang permit nila hanggang alas 8 ng Kasi umuulan kahapon siguro. Oh, Kaya siguro. Ano nangyari doon sa Liwasan Bonifacio naman? Wala. Wala na, Official daw. hakot lang ni ni Lian, Hakot? ni Lian, Liviste, oo. Ganon. So wala yun. Yan ang yan ang magic niya, yung hakot, yun ang niya. Ngayon, 100,000. Parang dinala niya yung mga taga First District. Nangyari na rin yan noon eh. Di ba yung sa Shaw Boulevard? Okay. Parang ang estimate nila 200,000 yun. INC rin. Nag-rally din sila dyan. Panahon ata ni Pinoy. If I'm not, Yes, I'm not mistaken. tanda Meron ko yun. ganun eh. Oo. At parang lumabas po na analysis noon after the event ay show of force lang. Hindi naman nakuha yung kanilang gusto. At dito, gusto lang nila siguro express na we are supporting Marcoleta. Pero yung pag-support nila Marcoleta, whether or not it will lead to dropping of the case, ang hirap po. Mahirap Mahirap yun, mangyari yan. Kasi hindi na, kapag bumigay ang ombudsman,
wala na tayo. Pack up na tayo lahat. Hindi po mangyayari yun. Okay? Pero hindi pa raw po sigurado o hindi pa permado yung plunder case ni Marcoleta. In-announce lang kasi ni Remulla. Pero wala Ang kasi estimate yung ano nila. niya hindi yung recommendation ng parang fact finding is plunder pero si ombudsman wala pa siyang definitive statement kung plunder ba yan o anong Basta level ng magpapile kaso. kami ng kaso. May parang, kaso. parang trial balloon, kung gano'n. Nag-float siya. No, nag-float siya. ang hirap din kasi ng plunder. Hirap patunayan? Mahirap patunayan. Mahirap patunayan kasi series of transactions, etc. etc. Ang daming At elements saka you have to prove the damage. Oo, yun. Yun Paano may po-prove yung damage? Yun ang pinakamahirap eh. So kung ako kay Senator Marcoleta, labanan mo na lang to, kayang-kaya to. I mean, if you can, di ba? Hindi. Itong kaso. Hindi nga lang kaso ang pinaglalaban dito, pare, hindi yung kaso niya. Ang gusto nila, magkagulo. Mabagsak si BBM. That's the ultimate. Hindi lang make a point, hindi lang make a statement, hindi lang... Kasi yung kaso, pwede mo naman sagutin Oo yung nga, yun ang nga naisip ko. If you want to make a point, that's... hindi nila ginawa yun eh. Why? Sige, hulihin nyo kami. Magkakagulo tayo. Parang ganun so ang even yung basa today, ko. parang ganun. Ganun ang basa ko. Na ipupush mo to the brink, lalo na yung AFP. Yung May armed nagpaliwanag sa akin yan eh. Kaya ganyan sila mag-isip. Kasi nado sila sa echo chamber. So, sa dami, parang pag nando ka sa echo chamber, ang dami sumusuporta doon sa position mo na kailangan na ibagsak si BBM. Kung kayo-kayo lang yun, nando kayo sa echo chamber, akala mo ganun na nga ang sentimiento ng bayan. Even in any echo chamber, meron taga-organize nito. Yung cooler heads talaga na alam nila, uubra ba to o hindi. Pero gawin natin kasi may strategy tayo. I do not for a moment believe na lahat yun bingi-bingi na sila, naririnig na lang nila sarili nila. May mga nagpaplano doon na meron May tayo. nagsalita Oo, na hindi may pwede yan. May complan tayo. Oo dito. nga. At Ano, saka hindi ano pwede. nga eh. At saka, Pero hindi pinakinggan. at saka Hindi ko dami alam, natin naririnig. Di ba pare? dami natin naririnig, nababasa, na parang ang swerte raw si BBM dahil maraming sektor ayaw kay VP Sara. Yun ang mga naririnig ko eh. So, ayaw din kay BBM. That's a good point. Di ba? Maraming ganun eh. Panahon ni GMA, ganyan din na sinasabi. Dapat kung magaling-galing lang yung Vice President ni GMA, tanggal na yan eh. Ayun, Ganyan din na parang sinabi. ganun. Parang ganun. Oo. Hindi ba? Ganon din naririnig natin ngayon eh. Ganun din ngayon. Parang, Okay. Magbabalik po Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Time check. Karambola sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Karambola, Kailangan daw. karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola. DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating Wednesday special. Ayun. yes. Bene Bardone, dating governor ng Eastern Samar. Good morning, Congressman. pare. Ako si Congressman, Conrad Donald. Congressman Yes. din. Yes. Governor, congressman, Newsman. newsman. He's been there. Yan. Isang magiting na ama. At saka, Nakagagaling lamang. karambolis. Tayo na yung pinakamahalaga sa lahat. Nag-abla Espanyol eh. Habla español? nag-abla ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Ngayon po, Pare. tutuloy daw si Presidente papunta Yes, Canada. Canada. Five days. Naku, Ano? hindi pa siya hindi kinakabahan. Kahit Alam mo, may rally? delikado Historiation, aalis ang isang head of state pagbalik niya. Ganun ba? Iba na ang, meron ng ibang nakaupo. It just shows you the temperament of the president. Pero hindi, ang sama tignan yun. Na ano? Na bibigay siya. Oo. Hindi, Sa 10,000. You have to, no? Cowering in the palace. Ayan. Oh. You have to work on your mandate. May mandate ka eh. You have this particular agreement. Saka with mukhang Canada. kailangan natin yung Canada eh.
Napakalaking market. Please understand that he's not only the president, he's also the chairman right now of the ASEAN. So, he's also representing the 11-member No, ASEAN. kaya nga nagpunta siya ng Russia. Yes. Malapit na raw siya ibagsak eh. Ganun ba? Oo, sabi. Ang problema dyan sa bagsak-bagsak pati yung selective justice, pare. Selective justice cuts both Hindi ways. katwiran lang yung selective justice. It cuts both ways. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na kailangan mo na ebidensya. Ang problema, kay Senator Marcoleta, he himself gave his own evidence eh. Yung mga iba, hahanapin mo pa yun. No? Kaya yung... Paano mo gagawin In fairness, sabi ko nga kanina, kung Jonat, in fairness sa ombudsman, ang hirap mag-file ng walang laman. Kaya sinasabi ni Ombudsman Boying, hayaan nyo muna kami kasi hindi basta-basta magfa-file lang, madidismiss. Walang, kapata sisisihin mo kami. Paano yun? Paano yun? Hindi basta-basta ganun, may case build up. Di ba? Yung isang recommendation ng DOJ, binalik niya, pinapa-review niya dahil sabi niya mahina ito, tayo mag-ano dito. Di ba? Well, in the final analysis, yan pong issue tungkol kay Marcoleta, ay dahilan lang yan. Yes. Kailangan talaga nilang gumawa ng event para maibagsak si BBM. Yun ang ultimate eh. Yun ang goal. So you think this is It's not going to happen. this Yun ang part of akin. the stop? Ngayon, yung tungkol kay Marcoleta, hindi naman po mariresolve yan sa rally. Yes. Dahil whether we like it or not, kahit nagra-rally kayo, the wheels of justice will continue to grind. Yes. Yes. Ayun. Bukas makalawa, paano? Istorbo lang. Lalabas. Hindi, tutuloy nga nila yan. Kasi this is also prelude to the impeachment trial. Malaman yung sinabi ng Malacanang, ha? Para sa isang senador, kailangan nyo istorbohin yung Buong bayan. bayan. Malaman sa akin. So, ang conclusion ko ron, maski ang Malacanang alam na hindi lang si Marcoleta ang issue rito. Nagamit lang. Nagamit lang yun. Nagamit lang yun. Ang issue rito, talagang kailangan ibagsak si BBM. Ayan. Baka naman binibuild up nila si Marcoleta for 2028 na Vice President ni Sara. Well, it can be part of the whole Isama thing. na rin natin. Isama na natin natin. Baka sakaling... Ginawa nilang yan, pang-build up ba yan? Yun ang problema. Panira nga yan eh, sama eh. Hindi siya, At saka ang... Ano yan, nabuyo ba ang INC? May nagsasabi kasi na ibang factors na may ibang galing lumabas. sa labas ng INC Other ay interest. binuyo yung Other interest. other that interest. came in, Oo. May mga- Unfair naman po sa INC yun. Oh. Pag ganon. Pwedeng mangyari. May mga elements. Kasi in any organization, siyempre may mga elements kanya. Or baka rin naman kasi yung rally nung isang araw ng cost-oriented groups, di ba? Yung white yan, movement, yung white. hindi masyadong marami. Kami, mas marami kami kaysa sa kanila. So, wala namang bus yung nung linggo. Eto, malagang balita, mas malapit po sa bituka. Okay? Ayan pa. Yan ang isa pang issue. 85 pesos a day wage increase. Nagdesisyon na ang NCR board. Okay? 85 pesos per day. Ang announcement po yan ng DOLE. Sa NCR yan, a day. NCR. 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 So, galing yan sa 600, parang gano'n. Magiging 780. Something. 690. 695 to 780. 695, 695 to 780. 780 na ang minimum wage. Ayun. Yung 85 na yun, sa ilang araw kayo nagtatrabaho sa isang buwan? Sabihin mo ng 20 days. Yung 85 na yon, ang i-increase ng inyong sahod sa isang buwan ay 1,700. Sa 20 Yung mga days. minimum wage earners. Mga minimum wage earners. Pero ganito po ang mangyayari dyan. Pag inakyat yung minimum wage, may aabutan yan ng mga next levels. So therefore, yung mga businesses, mapamaliit ka o mapamalaki ka, iakyat mo rin yung sahod. In other words, may wage distortion eh. yun ang term. Wage, Distortion. tama. Wage Pag inakyat mo yung minimum wage,
in effect, across the board increase yan. Kasi aabutan mo na yung ano eh. Yan. So, Yes, sinusunod yan. Sinusundan mo, Yes, aabutan mo yes, na. Hindi Yan. pwede. Yan po ang effect niyan. Ngayon, kinalkula yan ng wage board kung hanggang saan ang kakayanin ng mga negosyo. Hindi po yung figure na yan plucked from the air. Gumamit sila ng matinding mathematics dyan, econometrics at kung ano-ano pa para ma-determine yan. Kasi hindi lamang po yung cost of living ang kinokonsidera dito, kundi yung ability to pay ng mga negosyo. Ang problema, ang Lalo negosyo... na ng small, Ayun, small, ang negosyo hindi naman lahat SM, Ayala... Yan ang problema. Aboitiz. Hindi naman eh. Ba? Ang problema. Hindi. Oo, dami ko kilala, maliliit na negosyo yung empleyado. Kakayanin ba yan? 10 ng 15 eh. Pero Diba? you can actually petition for exemption. Pwede naman yun. No, meron. Meron naman yan. Mga There is a maliliit. process. There is a process. Yung, Yung hindi mo- barangay something. Yung talaga na may hindi mo batas na kakayanin. Kung ganun. hindi mo kaya, hindi ka pwedeng pilitin. Karinderya ka. Yan. Pero pare, tedious daw yung process na yan. Okay. Yung petition na yan. Yeah. And Yun ang dapat pabilisin. simplify. Pwedeng simplify yun. At the same time, O di sabihan mo si Tol. pag nag-file ka na, that particular process na umpisa na yan, at the same time, stop muna yung Sa totoo Yung lang po, workout. yung mga halimbawa, may patrabaho ka sa bahay, actually mas malaki na sa minimum wage ang binibigay. Yes. Karamihan dyan, may patrabaho ka, halimbawa, pa-repair. Isang libo Plumber, na minimum. electrician, mga ganun. Ngayon, kung medyo skilled, 1.5. Oh. Totoo yan. Hindi na po hindi na talaga, pwede yung mga hindi na sinusunod yung minimum na yun. Wala na yun. Totoo yan. At wala nang ko tatanggap sa'yo. Wala. Wala nang na tatanggap. pamasahe. Kasi nga Dinero pamasahe ka, pa lang. Pwede 2,000 sabihin, 1,000 plus pamasahe. Oo, yan. Plus pamasahe. Plus pagkain. Ngayon, minsan magdi-deal sila, plus pagkain, o gusto nyo, 1,000 para makatipid, dito na kami matutulog. Oo. Yan. Yung ganun. Yung Yung ganun. mga ganun po na arrangement. Lalo na sa construction. Oo. Yung iba namang mga malilit na businesses, yung hindi talaga can afford doon sa ginagawa na ibang paraan eh. O allowance or something like that. O ililibre na yung uniform or ganun. May mga ganun eh. Yun na nga. Compensate sila. Yes, meron. Nag-aaralan nila. Pero Aha. baka labag naman sa batas yun. Oo, yan po ang mas malapit sa bituka na issue. Kesa yung planter ni Marcolet. Anyway, ang mga labor groups, pare, sabi nila, ano ba naman yan? Kakapiranggot. Ayun. Maliit. Parang lang. Gusto nila 200 pesos increase a day ng minimum wage. At gusto nila legislated. Mas mahirap yun. Mahirap. Is that possible at Ito all? dadaan pa sa National Wage Council pa ba? Kailan ba Dadaan last pa ba? nagkaroon ng legislated? Wala. Matagal na yun. Parang matagal na. Wala. As far as I can remember. Maski na ng panahon ni FM, ang ginagawa niya, it's a package of benefits. Yun. It's not just the wage itself. Yung May maganda package. yun. Oh. May housing, mayroong isang kaban na bigas every month, mga ganong Ayan, klase. ganun. Health packages. Health packages. Which is being done. Education packages. Okay. Sa totoo, kung tutuusin talaga, karamihan ng ating nasa informal sectors po, Hindi nila kaya yan. ang mga nagtatrabaho sa atin. Ang nasa formal sector lang, ilang milyon lang yan. Mas marami talaga nasa informal. At yun lang ang, at yun lang ang maaapektuhan nito mga wage bills. Yung mga nasa formal. Nasa formal Yes. sector, ilan lang po yan. Ngayon, kung i-legislate mo, yun lang ang mga Makikinabang. Oo. paano ito mga nasa informal? Ay, Yung po karamihan yan. sinasabing underground economy. Lumalakas yun. Nagtitinda sa palengke, meron kang boy. Oo. Tingin mo, binabayaran niya ng minimum wage? Hindi kakayanin nung nagtitinda ng Hindi kakayanin nung nagtitinda na yung halimbawa prutas o gulay. Hindi kakayanin. Driver ng isang retiree ng SSS. Mga ganon. Magkano lang? Paano niya Mga Paul. Magagalit pa nga sa'yo yung driver na yun pag sinabihan mo, bakit wala kang ganito? Baka pagalitan ka pa nun. Mabuti nga may trabaho ako eh. Gaganunin ka niyan.
So, magrarally rin ang labor sector ngayon. Ganun ba mangyayari dito? Nako. Well, tapos, Hindi, minabubuyo na nga eh. tapos na yung kanilang May 1st tapos na yun. Tapos na? Oo, wala nang Wala Wala na buyo. epekto. Pero meron ding may mga ibang recourses din sila eh. Nasa formal, di ba? Yung CBA. Pwede, Aside from individual the- companies. Oo, Oo. sa mga Meron kumpanya, ganun may CBA. Pare, yung mga hindi na minimum wage ngayon ng mga, mga wala na, kumpanya. wala Sa na, formal wala sector po, bihirang kumpanya Minimum wage. ang minimum wage. ang Karamihan dyan, lagpas-lagpasan na sa minimum wage. Yung entry Sa level, formal sectors. yung entry level, hindi na nga Eh, abot. parang ang lip service lang tong Totoo yan. wage increase na. Actually, ang yung malaki minimum wage, parang lip service. Parang gusto lang pumapil ni Nino. Nandoli. Hindi, Hindi ba ganon? Hindi actually, naman ang mas malaking problema ni Tol, kung titignan mo, yung mga nag-outsource, manpower services. Yun ang pinakamalaki. Actually, mas malaki na ngayon yan kaysa yung formally na Yes. part Wala of the pa namang mga benefits yung Yan, mga yan yan. ang- Yan ang walang Yan benta. ang dapat na Oo, tignan yan ang yan. pa- Yung manpower services. Oo, yung ano ba yun? Outsource yan eh, mga outsource. Hanggang 6 months lang sila. Ay, yung 555 nga yan eh. Yung 555. Oo. Oh, ito balita. Bumagsak po ang mga price ng stocks ng mga call centers. Ayan. Nako. Kasi parating na yung AI. AI. Okay. Ang sentimiento ngayon sa stock market, yung mga call centers, hindi na magandang investment. Dahil nandiyan na yung AI. Oo. Papalitan na ng AI yung Alam mo, ang totoo yan, may nabasa ako somewhere na hindi lang nanonotice ng gobyerno at ng publiko. Grabe yung pag-retrench ng mga nasa Yeah. Some of them are good at better than Pare. others. Pero doon na patungo. Ang Ford, Mino-offera ng mga exit, Packages. Packages. Yeah. Oo. ang Ford, mga engineers were Let go. let go because of the AI. robot. Only to realize hindi pala kaya ng AI. So, binababalik sila. Pinababalik yung Yes. engineers. Pero yun, engineers, talagang decision makers yun. Pero yun nasa call center na titignan mo lang kasi yung manual, Oo. tapos may magtatanong sa'yo, o magpapareserve na room sa hotel. O, papareserve ng dentist appointment. Mga ganun eh. Kaya-kaya na AI yun. Right. Ngayon, meron tayong mga BPOs na dollar earner. Right. Credit card companies. Yung kanilang backroom operations, actually, nandito sa atin. Accounting, etc. Kaya na ng AI ngayon yan. Oh, Kasi yun. automatic. And a number of them, So- for example, financial institutions, ang tawag nila shared services, kaya na ng AI yun. So, increasing. So, mawawala yung dollar income natin na yun. Yung mga... How do we Tama yun, replace ah. that? Hindi. Ayun, ah. Kaya there is an effort on the part of DTI. Pare, ba't naman gano'n ang sa pag sinabi kong DTI? Magaling Oo naman nga, ang eh. DTI. Oo, Parang iunahan mo medyo naman ano eh. ko Hindi, kinakabahan Sige, ako. kinakabahan ka? Okay. Pag nabanggit mo yan, Isa, no? DTI, kinakabahan. Kinakabahan ka, pare. Baka gusto na naman na tanggalin yung export processing. O kaya Ang gusto balitaan maglagay niyo ng tag na ito Trustmark, ay Trustmark. Trustmark. Economic zone sa... Hindi isang sisingit lang sa DTI. Merong isa doon sa mga construction, yung legacy. Alam mo ba na naibalik na yung na-lift yung kanilang suspension, naibalik yung kanilang license ng pick-up. ganun? Galing naman DTI nun. Sino legacy yan? Number 1 yan Siya ba yung- ang pinangalanan ng Pangulong BBM. Pinangalanan, nasa one of the 15 yan. One of the 15. Big Yun time, lang ang, big time contractor po yan ng ng DPWH. Yes, yes. Dapat tingnan yan ni Secretary. So, naibalik na? Roque, naibalik, oo. Ha? Mayroong Eh, resolution. ikaw ng naman pick-up. pare, ako magaling eh. Magaling saan? Baka na-explain. Ayun, Explain yan sa magaling magpaliwanag. Magpaliwanag. Yan. Magpaliwanag. Ano yung Magpaliwanag. DTI, ano gusto mo Hindi. Ang sabi ng DTI, they are going to have an AI academy. Upskilling eh. Upskilling ngayon. Ayun. Yun ang kanilang... Anong For what? gagawin For ng what? AI Academy? Para, aside from doing the ordinary work, halimbawa sa call center, etc., yung mga nasa call center ngayon, they will be given training para they can go up the ladder as far as
participation in the market is concerned. Aren't we too late for that? I've been telling them. Ha? Sabi ko, pinakamahirap na tayo pagdating sa platform. In the first, DTI bumagsak na yung stocks ng mga BPO. Ibig sabihin, nandito na yung problema. Ngayon lang kayo magsisimula ng parang galing naman ng ating planning yan. Pag ganyan. Pero may binanggit ka kanina na then some of these industries find out na hindi pa pala kaya ng AI. Babalik Pero sila. bihira How does that yun, happen? pare. Engineer, quality control engineers. Okay. Ilan lang yon na ibalik nila. So, hindi po lahat na ginagawa ng human beings kaya ng AI. Hindi kaya. Hindi ganon. Marami. Content provider ka. Oo. Writer ka. Hindi kaya ng AI yun. Maaring i-check ng AI yung I-check, grammar o pero, spelling. Naku, hindi Kayang-kaya Kaya-kaya, Oh, hindi, sabi AI, gawa mo ko ng speech for graduation. Gagawin ka. Pero hindi pa rin yun yung message mo. Iba pa rin yung message ng tao. Meron nga daw, yung mga kabataan na survey, anong career ang iniisip nila? Yeah, maganda yan. Interesting. Marami ng AI dream jobs ngayon. Hindi na po, ibig sabihin, aware na yung mga kabataan natin. But, para maka-adjust tayo dyan sa AI, ay hihintayin muna natin itong mga batang ito na mapunta sa workforce. Meantime, yung mga nasa workforce ngayon natatamaan ng AI, ano mangyayari sa kanila? Grabe talagang technology, no? Pero ang problema natin pagdating sa AI, as we have always been saying, pag punta ka sa AI, dapat yung mga basic na platform para sa AI, mayroon ka. Ang problema natin dito, AI will require a lot of power Also, paano yun? paano mo mangyayari Paano yan? Kung mangyayari yan? Kung ang Department of Energy natin, patay-patay. Yun ang problema, malaki. Sabi po, ang AI dream jobs, prompt engineer, AI specialist, machine learning engineer. Yan. Ayan, ang mga dream Research jobs ng mga building, kabataang Pilipino. Virtual assistant. Ayan, yun ang mga, yung mga... Maski po may computer, may AI, kailangan pa rin ng tao to operate. To operate it. Pero ang dami ko naririnig yung virtual assistant. Virtual Very assistant. popular yan. Very popular. Yung amo nila nasa abroad, nasa Canada or somewhere. Sila yung tagagawa ng mga appointment, mga et cetera. Dati po ang popular sa atin ay healthcare. Okay. Nurse, medtech, doktor, ano pa ba, physical therapy. Dati yan ang popular. Ngayon po lumalabas na yung mga kabataan na gusto ng kurso ay pumupunta dyan sa mga tech. Hindi, kaya nga sabi ni Secretary Roque, we are going to have an AI Academy. Kailan? Ngayon na, inaayos na nila. Dapat siguro, Inaayos na dapat yung siguro plano. mag-coordinate yung yan plano sa... lang inaayos. Talaga? Maayos yan. Maayos yan. Makikipag-coordinate siya with DOST and... DOST, TESDA siguro. And TESDA, yes, TESDA. Importante yun. Grabe talaga itong AI na ito di ba? Pare. Kahit sa mga At hindi lang yan. Yung mga kababayan nating abroad, Maapektuhan yun, malaki. maapektuhan din ang kanila income. So dito, yung mga nag-a-analyze po na mga financial institutions, ang sinasabi nila, pati yung remittances of Filipinos from Posibleng abroad, bumagsak. bumababa. How do we make up for that? How do we yun ang bread and butter ng economy natin. Yun ang bumuhay sa atin for the past 50 years. Pare. Kung maapektuhan din yun. Pero sa bagay, yung siguro babawi tayo sa seafarers, itong mga merchant marines. Dahil hindi naman pwede palitan ng AI. Yung nagmamanayo ng barko. Pero for all we know, baka in the Computerized na rin yan. Hindi, pero yung magre-repair ng makina, Hindi pwede. yung magpapatakbo ng makina, yung magtitik-tik ng mga kalawang. hindi kaya ng AI yan. Marami rin naman Maraming pupunta. opportunities And, opening the best up that can happen to us, since we are already here,
Ang importante ngayon dyan, i-ramp up natin yung agricultural production process. That's where we can. Talaga. Doon tayo pumasok. Back to basics tayo. Back to basics Oo. tayo. Yan po Yun at talaga. yan DA, yan pagkain for domestic. Kasi we are importing 1.2 trillion pesos worth of agricultural goods a year. And yet, agricultural country tayo. Actually, kabit yan eh. Kabit-kabit yan. Yes. Itong salary, yung wage hike. Hindi naman masyadong ang clamor dyan kung mababa ang presyo ng bilihin. Precisely. Paano mo mapapababa ang presyo? Yung production. Sabi po ng BSP, ang nakikita nila between 6 and 7% na inflation rate for May. For May nga ba yun? Teka ha? Yung mga ordinaryo. June pala, for June. June. For June, between 6 and 7% inflation. Laki nun, pare. Hindi pa nga yan. Sabi nga nung pumunta ka ng palengke, iba pa nga yan eh. Pumunta ka sa mga palengke, iba yung... Mas mataas ang, Mas mataas yung sa actual ano. Ang bigas, pare. Ang laki ng in-increase ng bigas. Ano solusyon? Tapos magkakaroon ng El Nino. So, ang Department of Agriculture daw, mga pare ko, ay nagsisimula ng kumilos Ako. ng roadmap. sa El Nino. Ayan. Ano na po ginagawa? Data gathering na daw po sila. Yan. Galing. Ano? Dito na yung El Nino, ngayon lang kayo mag-data gathering. Yung data gathering, 3 months ago, nabigay na ho sa inyo ng pag-asa yan. Oo. Oo, tama. Hindi kailangan nila ng... Unang beses Kung yung alarm nasaan bells yung pa lang. mga no? apektado ng Oo, drought, mga vulnerable etc. areas. Oo, vulnerable areas. At saka- Nabigyan na ho. hindi nabigay na ba? Oo, ngayon. Hindi kailangan daw nila yan for planning eh. So, hindi pa sila nakakapagplano. Preparatory to planning, kailangan nilang maglikom ng mga data. Oo. Pag nalikom na yung data, Tapos tsaka na. magplaplano. Para palang farm to market roads yan, inililikom pa yung data kung saan yung farm to market roads. Patay tayo rito. May listahan na rin sila ng farm to market roads. Binabago lang. Alam mo, nabanggit mo yan, kasi yan yung El Nino no? Yung National Water Resources Board, ngayon lang nag-meeting sila kasama ng mga LGU, MMDA, at water concessionaires, MWSS, kung ano ang gagawin dahil bumabagsak na yung level. Galing ng sa response, Angat. meeting ha. Parang medyo late yata yan yun ang So, hindi nila alam ang gagawin? ito ka, Kailangan pinail yung story. Sabi ko, teka muna, bakit ang lead natin nag-convene sila meeting? Hindi na, ano yung pinag-usapan? Napag-usapan lang pala. Keep it simple na lang talaga yung communications dahil hindi naintindihan ng tao na urgent pala yung El Nino. Wow, ang bigat naman. Diba, ikaw mahilig ka yung nag-host sa kakarwa sa bahay, sa garahe. Ano na lang? Hindi naintindihan pala ng tao. AI na lang. So, yun ang gagawin nila. AI na lang. Sabi ko. Nag-press release pa to si Chula Aurel eh. Oh. Shifting to a broader food systems Ayan, nakita approach. mo. Ganda yan. Kita mo? Magbabago na raw. Ganda pakinggan. Broader food systems approach. Oh, kasi ano yan. I-ramp up nila yung farmer's income. Ibig sabihin po nito, magugutom tayo. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Karambola sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ang ating Wednesday boy. Yes. Governor Ben Ibardone. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Good morning. Aha. Ano ba ang kailangan daw ng cold storage para malabanan yung El Nino? Ang cold storage po, kung marami tayong production, bakit hindi natin unahin muna yung food production? Kasi ang pinoproblema po ngayon ng Department of Agriculture, kulang daw tayo ng cold storage, pare. Yun daw ang problema natin. Kaya kailangan mag-import. Ganito yung... Nasisiraan tayong pagkain, mga ganon.
Kailangan mag-import kasi wala. Kala ko sisiraan tayo. Hindi. Ang problema nga, ang gumagamit ng mga available na cold storage ay mga imported. Ayun. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung argument ng Department of Agriculture. So, kailangan daw magtayo ng cold storage para yung mga ating local production ay may pupuntahan. Ang problema, wala nga po local production eh. Halimbawa, yung sibuyas. Sino gumagamit ng mga cold storage? Yung po mga nag-i-import na sibuyas. Yung mga local ba, nakakatikim sila ng cold storage? Sa Mindoro, wala. Malaki ang anong production ng Doon nga local. nabubulukan ng sibuyas. Doon nabubulukan ng sibuyas. Hindi sila makaka-afford yung mga farmers unless we organize them. At yan po trabaho ng DA. Into co-ops at magtatayo sila ng on their own ng cold storage. Plus, the cost of power. Yan, isa pa yan, di ba? Sa Mindoro. cold storage, may blast freezing pa Yan daw ang strategy niya para labanan yung El Nino. Bago po maitayo yung cold storage, Secretary, baka nakandapayat-payat na kami sa gutom. Cold storage, yun ang gusto niya mangyari. Storage investments. Kailangan daw po yan. Kaya nagde-data gathering siya para ma-encourage daw yung mga tao, yung mga private business magtayo ng cold storage. Pero yung implementasyon ba rin, yung ang he has directed the regional offices to start yung data gathering para sa Data gathering? to guide investments sa storage, Cold storage. processing, cold chain infrastructure. ganyan. Whatever, kung sa ano- regional maski- offices. Matatagalan tayo niyan, pare, kung antay yung sa regional offices. Saka mali Sa ata na pili, cold na- storage kayo magko-concentrate, but hindi sa food production. Kung cold storage pa, Kung wala kang ilalagay. wala ka ilalagay di anong nangyari doon sa cold storage? No. Importation na naman. It goes without saying. Not? Na if you already have, parang yan Field of Dreams. Build them and they will it come. will come. They will come. Build it and they will come. Correct. Please, let us give the secretary the benefit. No, you don't want to give No, him. ayoko You eh. don't- Kasi you nagugutom you don't want to give him the benefit Hindi of the po doubt, eh. pare. Kasi palala na palala. Kasi ang para ating, kasi Atty. Bukoy nung sinabi kong wala ka bang tiwala na parang si Senator Chis Escudero Escudero will seen be- the light? Hindi. Wala nga. Tapos na agad yung Ganun interview. ganun lang kasimple, no? Ganun. Ganun lang kasimple usapan. Ang at stake Optimist po kami rin- at heart eh. So, Pare, at ano ba at stake dito? Ang dami nga nagugutom eh. Ang stunting natin, pare palala ng 1 out of 4 Ang ano, na bata, Stunted. stunted. Para 25%, ang taas nun. Yun pong 25% na yun, pagdating ng araw, kakargahin Ng lipunan. ng lipunan Yeah. dahil Kasi- wala sila kapag-apag-asa. Walang hindi productive. Hindi Wala. sila magiging At yung productive. stunting na yan, ay galing po yan sa mahal ng pagkain. Bakit mahal ng pagkain? Ang sama ng ating production. at saka, ano yan, katipiran na katipiran. Ano yan eh, yung any stunting is not just physical, more mental at Yun. emotional. Mental. Mental. Ayun ang malaking Yun, problem. oo. What kind of, what kind Hindi of, nagde-develop yung brain. yes, Kaya what nga kind of generation are we going to produce? Yes. Yun What ang kind of problema. workforce Yes. we are going to produce, di ba? Yun ang malaking problema. Kaya nga yung Nakakapag- sinasabi natin, yung performance natin sa mga high school, Yes. elementary, Masama. mababa. Oo. Sa simula pa lang yan, wala nang... Nandun pala sa tiyan, Oo, problema na eh. problema na, wala makain yung ano nanay. tayo makakapaghanda sa AI? Hindi, at saka ang malaking niya? problema dito, we are actually going to actually deepen the divide. May mga exceptional eh. The higher level income will be exceptions. Samantalang the mass will really be a problem. Yun ang magiging problem. We are going to have a country of exceptions. Sobrang imbalance ka mo. Sobrang imbalance. Ngayon, tama. merong programa, and I don't know how they are working it out right now, yung 1,000 days na program. First 1,000 First days. 1,000 days. Ang problema nun, milk ang kailangan mo dun eh. Milk.
Hindi, tsaka regular na Oo. na nutritious diet Kasi sa para nanay. para muna sa nanay, pagkatapos para sa Hindi bata. ko nga alam kung anong sino na Yun nag-handle nasa- ngayon dyan. DOH ba yan o DSWD? DSWD, DOH at saka DA dapat yan. Yun Oo, lang. dapat DA. Dapat, Meron kami oo. program ng ganyan yung first 1,000 days. Nakaka 500 days na kami. Ayan, oo. Yung result po, makikita nyo, ang lulusog ng mga bata. At saka very responsive. And Yun. then, Pag bata pa lang, yung baby pa lang, gaganyanin mo, kausapin mo, nagre-response. Kasi Ibig ano yan? sabihin, healthy. kasi yan, yung nag-uumpisa sa nanay you have to feed the mother para yung ano ng bata ma-develop. Maski na nasa tiyan pa. Alam na natin ang gagawin. Ba't hindi natin ginagawa? Kailangan pagkain. So, paano yan kung papatay-patay yung ating department? Hindi, of Agriculture? kaya kailangan may cold Ay, store. meron tayong report galing kay Patrol 5. Aya Yupanko. Oy, Situationer daw po Ayan, tungkol pakinggan sa natin. rally. Sa- Kami, Naya. DWIZ Field Report. Mahaba ng Ligarda. Papasok dito sa may area ng Mendiola mula doon sa kanto ng Bustillos o Earnshaw. Ganon din ang Claro Emerecto sa tapat ng UE. Ayan, ang tapat ng UE, sarado rin ito. May nakabarikada rin dalawang o apat na container van at mga barbed wire at nakaantaba ay mga gawad ng Philippine National Police. Ito namang nasa likuran ko, ito yung Picassal. Patungo riyan sa may Ayala Boulevard o Ayala Bridge. Ang Ayala Bridge ay sarado rin sa dali ng trapiko at may nakaharang din mga container van at mga barbed wire. Kaling sabay yung mga nakatanod na mga kagawad ng Philippine National Police. Ito naman yung Mendiola. Ito yung sitwasyon sa may Mendiola. Sarado rin ito sa dali ng trapiko. Sa bagay, ilang buwan na sarado ito sa dali ng trapiko dahil nga doon sa proteksyon na binibigay ng pulisya na huwag mapasok ng mga rallyista ang Mendiola o Malacanang. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng todo ng lakas. Patrol number 5, Aya Yupanko sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpinang Sayang. may todong lakas. sayang hindi natin nakausap si paring Aya. May Balik mga po tayo. Ano yun? Sinasabi mo, may tatanong ka ba kasana kay Kay Pangay? may tatanong sana ako kay paring Aya. Kung ilan ang mga nandoon at saan sila? Nandun sila sa Liwasan Bonifacio Lumalakad ba sila? o Nag-fizzle hindi? out na raw yung doon Sa Liwasan? So Parang wala na nag-concentrate na Kasi dito? mahirap pa pumarada yung mga bus doon Yun ba, isa pang- malaking area dito. Doon yung papuntang White Plains. Oh, malaki yan. Nandun lahat ng bus. Hindi. May video kanina rito, yung mukhang yung PNP, pinagagalaw na nila yung mga bus. As soon as na ibaba mo na disgorge mo na yung mga occupants mo, gumalaw ka na, hindi ka pwedeng humarang dyan gaya nangyari kahapon. Paano uuwi naman yung mga yun kung wala Hindi, ng bus? paparada kayo sa, Pupunta sa malayo. White Plains. Sa White Plains, for example, parada kayo malapad-lapad na kalye ron. Yung may, sa may- Latter-day sa may Saints, Temple for Drive. example, Oo, doon. may Temple Tapos Drive. mamaya, lalakarin na lang yun. Oo. Ganon. Hindi yung nakabalandra kayo dun sa dito mismo sa... Ganun ang nangyari kahapon Oo, kahapon Ganun nangyari Nakaparada sila sa EDSA. Pagdating nitong impeachment trial, di ba, yung pa kinakatakot na Sa Senate. Sa Senate. Kasi balak dun May mga kubo-kubo na to. kubo-kubo ron Meron na. ayaw nga, yun nga plano ni Mayor Emmy Rubiano nga, na tanggalin, hindi kayo pwedeng, tumambay dito. Mag-encamp dyan, no? Mag-encamp Sino dyan. kaya nagsusupport Walang permit, doon? gano'n. Mga Kasi pagkain ang kipot ng kalye ron, makakaharang talaga kayo. Doon sa area na yon. Oo. Maliit lang naman yung crowd Saan? Doon, yung nagsusupport, sabi ni pare. pero- Naku, balak nila mag-mobilize ka. May gastos pa rin. Sabi Oo. papunta Pero, mo ko dito yung pamilya ko. hindi ako paano magtataka pagdating ng impeachment, ng trial. Oo, yun. Na yung crowd na yun, lalong Lalaki yun. lalong sisigaan. Lalaki yun. Pagdating Ngayon, ng trial. anong response niyan? Sino ang bahala dyan? Pasay ka mo? Pasay yun Hindi, well, sinasakit sa ulo nila ngayon yan. Ng Pasay. Yeah.
And here's the thing, yung BNP minsan mabagal ang pag ang response pag mga ganito, napapansin ko lagay nung kahapon. I mean, nung gumalaw lang later na nung Ang araw. paliwanag doon, parang Joel, nag-iingat din kasi ang PNP. Oo. Ayaw nilang any untoward. Maximum tolerance ang Kaya mahirap kasing ano yung Ang nila mga ito, kagad. pwede na may disperse yung rally. Hindi nila gagawin niya. Kasi Hindi, extreme lalo naman. pang May mga lalala. nagsasabi, ibombahin na ng tubig yan, i-disperse. Huwag din naman ganon. Hindi, Kasi extreme gulo yan. yun. Nila, baka yun ang gusto nila. Baka yun ang mangyayari. Oo. Baka yun ang gusto nila. Hirap yung Lalong- ganon. Nung panahon namin Sa ni Paring Ben, propaganda. nila Paring Jonat, nandiyan kami sa kalsada. Yun nga gusto namin, mapalo. Mas gusto mo yun. Para may issue. May issue. May issue. Propaganda, hahaba yung storya. Sabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian, handang-handa na raw po ang Senado para sa trial. Dahil sa isang linggo na yan. Monday. Monday na. Monday next Sa week. Monday na yan. So, may kinalaman ba itong rally na ng INC na to doon sa... Build up Hindi nga. malayo. Build Hindi up malayo nga. na may kinalaman. Malamang. Build up kasi ito naman yung build up na yan matagal na kasi if you remember si Senator Marcoleta has always been saying na ito ang kailangan tapos 'di ba meron sa Marines ang dami na nilang pinagdaanan na ganun. It's all build up pati yung kinabalikod mga Marines na yan kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta siya ang champion para ilabas ang katotohanan pagdating sa flood control at lahat na nakatiwalian sa gobyerno. Siya. Sabi nino. Sabi niya. Kasi kung hindi siya, baka hindi mangyari. Yan. Kaya siya binabalikan. Kaya siya- Pag hindi siya kinukot ng mga pahayagan, Yan. mga ay bayaran sila. Oo, yan, ganun. Hindi kasi sinusunod ang kanyang narrative. Narrative. Ganun eh. So ngayon, dahil lumalabas na yung nabayaran na yung mga kasama natin, kawawa naman. Kaya... So, paano yung plunder case ni Boying? Si Boying din, kasama dyan. Remolla. hindi malayong Hindi malayo. kasama yun sa Okay. kanilang mga pinagsasabi. Ang problema nga, ang sinasabi nga natin, selective justice cuts both ways. If you already have the evidence and you are not going to do anything about it, Selective That's yun. injustice. Selective yan. That's injustice. No, injustice yan. Hindi na selective yun. Super, ano ka na? Ba't mo? Looking the other way ka? Pwede ba yun? Hindi Yun pwede. daw pong So, quorum. hindi yung sinasabi kahapon or even hanggang ngayon, sinasadya na tinututukan ng mga kasalanan ni Senator Marcoleta at hindi yung iba. Ang problema kasi, ikaw mismo nagsabi na ito ginawa mo. And then, as a matter of fact, kung tatanungin mo si Danny Araw, yung professor sa UP, sasabi, meron nga kami pending case against him. Yung tungkol sa perjury because of the SALN at saka yung SOSE na hindi niya ginawa yung tungkol doon sa sinabi niya mismo na siya umamin. Yun ang problema eh. Hindi kasi daw in-expose niya yung mga maleta. Kaya siya binabalikan ngayon. Ang problema, yung in-expose na maleta, sinabi naman ni Ombudsman, we will be able to use yung 5 na may personal affidavit. Pero yung mga 18 na pumirma-pirma doon sa 18 silang lahat, wala yan. Yung 5. Sabi ni... Ano nga yun eh, dahil i-dismiss lang yun. Paano halino tayong 4? Useless. Sabay-sabay ba tayo Collective, nag-deliver? collective. Alam natin lahat na yun ang laman Yun ang ng... laman. Sabi nga ng sabi niya, ipapaalam mo ba sa amin kung magkano yung laman dyan? Sabi niya, di hinold up na namin yan. That goes against all or none at all Kaya nga paano yun? Ayaw na nilang mag-execute Hindi individual. nga, yung nag-isip so, ng propaganda talaga. yung nag-isip ng propagandang na yun. Propaganda talaga. Medyo kulang din sa diskarte. Sipin mo, 800 billion daw ang na-deliver nila. Total. Over. Ay, nakamaleta. Di 30,000 na maleta yon. Sa kayo kumuha na maleta, yung mga ganun. Kaya nga nung nag-i-issue. umalis ako, bibili sana ng maleta, wala akong mabili. Ayan, naubos na. Ayan. Kawawa yung mga OFW natin. Well, please understand, we are exposing, we are researching on the fly. Yes. So, there will be mistakes along the way. Yeah. Sabi ni Lihano, yung At then we nakausap admit our natin mistakes along the way.
At si Gary Alejano. Gary 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 Sabi Alejano. niya, ang alam daw niya, Oo. kasi kinausap niya eh. Magdalo. Oh, kinausap Marines niya. yun eh, si Gary. Oh. Kinausap niya. Ang alam niya, merong mga Marines dyan, yung mga ilan doon, may alam talaga na nag-deliver. Yes, alam niya yun. Ang ayaw niya daw na ginawa nila, nagpagamit sila sa propaganda. Oo. Kasi nga naman, paano biglang-bigla na lahat kayo sabay-sabay na konsensya? Hindi niya Di niya maano paliwanag yun. Di niya maano Saka yun. bakit ngayon lang? Yung nga pala, sabi, tingin mo, una pa lang, nagdi-deliver ka na tingin mo mali. Bakit Marines ka eh? yung nga sabi Oo ni nga, Gary. well, human error. Human ano na yun. Yun ang, yun ang Sabi mo. sinasabi nga. Ang sinasabi. Pero yung... Along the way, nagkakamali. Hindi, he was hinting actually si Gary. Na kasi kaya kayo ganyan ngayon kasi kumikita kayo. Yun ang sinasabi niya. Kaya doon siya nagagalit. Nagpapagamit kayo sa Nagpapagamit propaganda. kayo. Yun ang sinasabi ni Gary. Yun ang sinasabi ni Gary. Nagalit naman yung Marine Corps, yung... Nagalit actually. Nagalit actually. So, yung mga dishonorably discharged yung mga yan. Sa social media, yan ang pinaglalaban nila kay Marcoleta. Kasi daw, si Marcoleta, binulgar yung maleta, kaya binabalikan ni Boying. Ganon. Eh, yun ang problema linya doon. Na medyo malabo. Medyo malabo yun. Ngayon po, yung minority senate ni Cayetano, May nagsalita kahapon ba? pumunta sa Supreme Court. Kailangan daw po magdesisyon sila tungkol sa quorum. Bago pa magkaroon ng trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Why is that necessary? Tapos na may quorum na eh. 13 na yung 13 na eh. Unconstitutional daw. Ibig sabihin, status quo, balik siya ang presidente. Ay, hindi. Wala Wala na yung majority Tapos na na yun. yung ano. Tapos So, na yun. Pero wala na yun. Vote and ano na yan? Cute and epidemic. Cute and epidemic. Yun ang sinasabi niya, to be clear. Because the petition does not merely seek to determine who should occupy the office of Senate President. It seeks a definitive determination of whether respondents lawfully convened and conducted. Kung unlawful, di unlawful, okay. Ngayon, magbotohan ulit tayo. Di tapos na. So what's the sense? Ganun lang naman yan, dyan sa Senate. Gentleman's, agreement yan. If you have the That number, institution is a... 13 13 votes. That's it. Yan. Ganun lang That's yan. it. Ganun yun. Ganun kasimple. Be man enough to Yes. admit natalo ka. Wala kang confidence sa Tawag mga dyan, colleagues. he does protest too much. Talaga, hindi naman lady yan ha. Sorry. Yung kaya Shakespeare ha, the lady... Ang ingay kasi ikaw, nito pare. siya eh. Big mo sabihin, lady... The lady, yung The kay lady Shakespeare, does too much. pertains to a lady who lady protested pala, too sorry, much. sorry. Brad. Wala kinalaman yan. Sorry. Pare, wala kinalaman yung the lady. Wala yun, malayo yun. Galing si Nadulas Shakespeare sa'yo niyan. Ang magagaling si Shakespeare. You are misrepresenting. You're Lady nga pala yun. Sabi po ng ni Gatchalian, hindi naman daw importante yung tax box dito sa trial. Whether to open or not to open, the sealed box of the BIR regarding the tax declaration. Bakit ba naging importante yun? Kasi sarado, sealed. Yes, it's sealed. Siyempre. Pero ba, is it really material in the trial? Posible, dun Hindi. sa unexplained will. Yes. As far as the prosecution is concerned, Hindi mo it is binayaran yung material. tax. Yes. No, okay. Hindi, tsaka ano yung tax mo? Ano yung tax over the years? Ano yung iyong pinagdaanan? Kasi parang daming... ang kuha ko dito kasi. Tapos nakaano ka ng 4.7 Yes. billion. Yun. Tapos ganun, siguro. So, pero hindi ka nagbayad ng tax. Yun, baka ganun. Alam naman kasi natin lahat, basta may pera ka, hindi ka naman talaga nagbabayad ng tax dito sa atin. Yan ang pinakamadaling makalusot sa tax. Yang, Pag may pera ka. Pag may pera ka.
Baligtad eh. Kung may pera ka nga, yun ang dapat ka magbayad ng tax eh. Pero may pera ka eh. So, kaya mo umiwas sa tax. Napakasakit. Ayan na nga. Well, kaya nga uso ngayon sa mundo yung tax on wealth. Nagsisimula na yan po. Nagkakaroon ng... Kasi nakita mo, even in the US, which is the richest country in the world, pababa ng pababa. Ang ordinaryong tao, yung kanilang standard of living. Dahil lahat ng kanilang, ang wealth creation, napupunta lamang doon sa ilan. Oo. So, paanong paraan para mabalik yan? Ganyan ang sistema eh. Talagang ganun Yan ang capitalism. ganyan ang sistema ng paano? Yung wealth creation, napupunta lang sa ilan. Sabi nila, the only way to do it is to tax the wealth. Ako, Hindi agree lang ako yung dyan, income. Agree ako dyan. You amass wealth, you pay tax. Yes. Kasi you amass your wealth on the backs of these people. Yun ang argument ngayon sa buong mundo. Ako, agree ako dyan. And therefore, the thinkers, the economists, the philosophers, all of everybody, sabi, and there's no other way but to tax the wealth. Yan. Ako, mayroon na bang mga bansa na nag-tax ng wealth? Well, ang sinimulan nila kasi yung minimum tax. Halimbawa, etong si Jonathan napakayaman. Halimbawa lang yun, ha? Halimbawa lang. Please, make it very, very clear. Halimbawa lang. Halimbawa lang Kasi yan. napakayaman po ni Jonathan, itatago niya yung pera niya sa Liechtenstein. Ha? Liechtenstein. Liechtenstein. Yan. Di takas siya sa tax dito sa bayan niya, sa Pilipinas. Ang gagawin ngayon ng Liechtenstein, merong minimum tax si Jonathan doon. Hindi na pwede yung tax-free. International. Therefore, that will discourage you from hiding your wealth in Liechtenstein. 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 Yan. Dito mo dito yan. Liechtenstein pala. So, matatax ka na ngayon. There is an effort. nakakatulong ka sa They're bansa. starting There is yung an tax effort. to avoid the tax. Sinisimulan na. Yes. Maganda yan. Maganda yan. Pero eventually, Kasi there's mga no tax other way but avoidance to yung tax iba the dun wealth. eh. Karamihan, tax avoidance. Super tax avoidance. Kaya ang ginagawa nila ngayon, yung there is an international activity na ganun. Tayo, sasali tayo dyan. Sasali tayo. Kasi marami nagtatago ng pera din dito eh. Baka without us knowing it. Pero nagtatago sila ng pera. Paano nga natin malalaman? Nagtatago eh. Hindi natin malalaman. The banking system is... The banking system na paraan yan. May mga sistema to know it. Okay. Magbabalik po, Karambola. Aliw, Channel 23, DWIZ 882, 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Okay. Ang ating pambato ng Miyerkules. Yes. Bene Bardone. Good morning sa inyong lahat. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Ito, party list. Kailan ba natin talaga asikasuhin itong party list problema ito? Nagsalita yun ng Frel eh. Kailangan daw ng party list reform law. Kasi meron na po mga bill sa Senado at saka sa House na gustong... Ano ba nangyari sa party list? Dati maayos yan eh. Oh. Teka muna tanggap muna tayo ng report galing kay... Noong dahil ko, kung John at maayos yan. Biglang ngayon mo. Ay, malaking problema po yung party list. Yan ang mga maraming magnanakaw. Patrol 38, Gen Patrolya, pagtitipon ng mga INC members. Ipagpapatuloy daw po ngayong araw. Mga otoridad, nakatutok na. Kabihin, Jen. DWIZ Field Report.
Ipagpapatuloy ngayong araw ng Iglesia ni Cristo ang pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Batay sa datos, as of 7 a.m. umabot na sa 5,000 katao ang crowd estimate sa lugar. Inaasang aabot naman sa 100,000 katao ang dadalo sa pagtitipon. Patuloy namang nakatutok ang mga police personnel ng Quezon City Police District at Quezon City Traffic and Transport Management Department sa kahabaan ng EDSA Shrine at People Power Monument. Nagsagawa na rin ng accounting at inspection ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na pulis upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa gitna ng aktibidad. Samantala, natiling sarado ang EDSA Ortigas Service Road sa northbound lane at White Plains Avenue sa eastbound at westbound. Katamtaman hanggang mabagal naman ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound mula Camp Crame hanggang White Plains at sa EDSA northbound mula Ortigas hanggang White Plains. Patuloy namang nananawagan ang QCTTMD sa mga motorista na makipagtulungan sa mga traffic enforcers at gumamit ng alternatibong ruta kung maaari. Pinapayuhan din ang mga kalahok sa rally na huwag pumarada sa tabi ng mga concrete barrier at gamitin na lamang ang mga itinalagang parking area upang hindi lalong maapektuhan ang daloy ng trapiko. Mula rito sa Quezon City, para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita Ramay Todong Lakas, Patrol 38, Jen Patrolya sa Bagong Tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Balik tayo. Karambola, maraming salamat, Jen. Yung pong party list, ang sabi ng NAMFREL, ang mga nahahalal daw po sa party list ay yung mga mismong mga grupo that the party list system was designed to fight. Sila po na sino yan? Political dynasties. Contractors. Ang mga wealthy elite. Yan daw po. Nakakuha po na nila ang mga party list. Ingat ka dyan, merong mga lawsuit dahil sa ganyan. Aabutan ka niyan. Pagka tinawag mo silang wealthy elite na... Sino ba tinatawag party kong list, wealthy elite? May mga ganun. Sabi ng April yan. We are just quoting Ang nawala daw po dyan, yung mga farmers, legitimate mga fishermen, mga workers, IPs, yung mga people with disabilities, the urban poor. Sabi po nila, so anong pwede natin gawin dito? bring back the marginalized and disinfect. Di ba dati naman ganyan? Ganon talaga. Bakit biglang nagbago na? Kaya nga we call on Contractor na. Kailangan ba ng batas dyan? No. We will just call on the COMELEC Chairman George Garcia to redefine. Yan, to redefine. Yun ang Totoo workout. yan. Ano ibig sabihin na redefine? Ibalik sa dati. Na meaning ng party list representation. Actually, COMELEC na lang yun. Tama. Yeah, COMELEC na lang yan. You don't need the law. Ano ba definition ngayon ng party list? Basta may party ka, pwede ka. Hindi. Advocacy lang. If you're an advocate. Kasalanan ni Tony Carpio yan eh. Di ba nag-ruling ang Supreme Court? No, to be fair, kay Justice Carpio, ang Senior sorry. Senior Associate Justice. Sa titulo, huwag ka magkukulang. Okay. Ang kanya was the definition in the Constitution Advocacy. of the 20%. 20%. Yun yung kanya. In other words, you have to fill it up. You have to fill up that 20% participation of party list groups in Congress. Ayun. Yun ang kay Tony Carpio. Dapat punuin mo yung 20%. Oo. Regardless of whether you're going to get the 2% or not. Saan galing yung bagong definition? Yun ang- na kapag may advocacy ka, party list ka na. That's another issue eh. That's At saka another... yung ang pagkaintindi ko si Justice Reyes yun eh. Okay. Yun ang nagsabi na as long as you are an advocate and you perform yourself ganito ganyan, you can be... Regardless of your status. Regardless of your status and regardless of whether your group is Really, a disadvantage or marginalized. So you're saying Namprel is barking the wrong tree? No.
Sa Congress po ang kinukulit ng NAMPREL. Sa ngayon, kung Congress yan, wala silang Matagal. aasahan. Comelec sila Powerful pumunta. yung mga Tama, sila yun eh. party ngayon. Oo. Comelec lang, Comelec sabi yan. ni Kong John at agree Pwede ako. na. Tama yun. Agree ako. Comelec. I-redefine mo na. Yun, correct. You Agree go ako back to dyan. the original. Agree ako dyan. Pero kasi sabi ng Comelec, it will have to be a law. No. The Comelec can act. So ang NAMPREL, dapat i-pressure ang Comelec. Ang Comelec, Agree yes. ako. Comelec lang. Comelec, they can do that. Hindi mo pwedeng sabihin na itong ganito marginalized na. Hindi naman talaga. Including the nominees. Yes. Oo. tama I-define din si yan ng Comelec. Ben. Including the nominees, you have to make sure na yung mga yan ay totoo. Totoo. Na-advocate kung sakali. Oo, yung sector sila. Yung sector sila. May mga selfie ka, kasama sila, nung mga siklista, nung mga rider. Ayan. Yan, mga Hindi mo ganun. pwede yun. Ano yung bakit rider? Bakit kailangan yung rider? Hindi, kunwari, Bakit you're kailangan may representing the grab, whatever. Ikaw naman. Yung mga- Ay, ang at party PNBS, list, oo. reserve yan. Almawa, si tatay ay mayor. Kailangan si nanay may position din. Hindi, governor. Kailangan si nanay vice governor. Si kuya, mayor. Si ate, vice mayor. Paano naman si bunso? Party list. Kailan mag-isip ka talaga ng magandang party list na mabe-verify. Pero there's a truth to what Remulla is saying. Yan daw pong dynasty na yan. Yung pagiging nauso ang dynasty was the result of the term limit. Yes. Agree It's rin more. ako dyan. Meron It's more. ako, It's more of sa that. akin, napakalaking bagay. Mas totoo yan. Mas totoo yan. Very agree din keen ako dyan. observation. Kasi po, term limit, gagraduate na ako eh. Kailangan Paano maganda na kayo ha, mga anak ko ha. Anak ko, Mrs. Kaya yung bata, ayaw naman ng politics, walang choice. Napipilitan. Family decision. Pag wala kang choice at hindi mo naman hilig, you will not perform. You will not You perform. will end up a non-performer. Yan ang mangyayari. Tama yun. In term limit, it also works out. Agree ako dyan na extend yung pabaan pa yung terms. Yes. Yung 3 years, too short. Dati ba wala naman term limit? How long should it be? Mga ganun. Ako, 2-5, okay ako dyan. Okay na yan. Dati talaga walang term limits. Dati nga wala eh. Oo. At walang dynasty. At walang din. Meron siguro nagda-dynasty noon, pero nabubuwag din. Hindi. Kalauna. At saka yung dynasty na karamihan sa mga dynasty kung meron, nagpe-perform. In other words, hindi sila mga laggards. Okay. O kaya kung ano na lang ginagawa. Hindi wala. napilitan lang na... Kasi ang tao mamimili. Ikaw, ngayon magaling yung tatay mo, pero ikaw, wala. Hindi, kaya nga anak, galingan mo, matuto ka. Yan. Huwag kang pagkamay mo biglang harap ng mga tao, nag-aalcohol ka na Yan. agad. Huwag Yan, ganyan. Hindi pwede yun. Oh, bakit At saka dapat magpe- may ganun eh? Ngayon, pinasa na sa Congress yung di ba? Yung anti-dynasty Anti-dynasty law. law. Pero Nasa sa Senate yan. House. Pero daw, hindi happy yung mga... Water down? Ano? Oo. No, Hanggang this is the lolo. best that we can... Hanggang at this- lolo lang this, hanggang apo point. Madugo yan sa Second BICAM degree. kasi iba yung version. Malayo yung version ng Senate. Ang gusto nila hanggang pinsan. So, ilang degrees yun? 1, 2. Tatay, 1. Lolo, 2. Yung anak ng lolo, tito, 3. Pinsan, Ayun, anak sa labas. 4. Ayun, anak sa labas. Ayun ang problema. Malaking problema yan. Halos lahat yan, may anak sa labas. Anak sa labas. Hindi naman. Sobra. Hindi naman. Si paring Ben po, gagarantihan ko kayo. Wala. I checked and double checked. Sana ang inano lang ng House, maski na it's just a matter of parang kumbaga obiter. Sinabi rin nila na dapat meron din pag-uusap tungkol sa term limits. So this is our anti-dynasty Connected bill. yan eh. At this point in Oo. time, this is what we can do. But we are also urging Term limit. term limits. Yan, tama, dynasty
Yan term limits, yung party list, Yan. magkakakabit po yan, Magkakabit issue na yan. Magkakabit yan. So, hindi pwedeng pag-usapan yung dynasty na hindi pag-usapan yung Yung term party list limits. at saka yung term limits. limit. Yes. Magkakakabit Kasi yan. kumbaga magtutulungan yung mga Eh, magko-complement. siyempre, Yes, oo, yes. ganun po ang naging sistema rito eh. Oy, Jobel Pileño, Patrol 7. Meron po report. PNP daw, hinimok ang mga organizer na makiisa sa EDSA rally na sundin ang mga kondisyones ng permit na inisyo ng QZ. Kami, Jopel. DWIZ Field Report. Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. sa mga organizer at nakiisa sa EDSA People Power Rally na makipagtulungan sa mga otoridad. Paalala ng PNP Chief na maigpit na sundin ang mga kondisyon ng permit, makipagtulungan sa mga law enforcement personnel at tumulong na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kalinisan sa buong aktibidad. Tiniyak naman ng PNP Chief na paiiralin ang maximum tolerance habang patuloy na ipinatutupad ang mga hakbang upang maging mapayapa, ligtas at maayos ang kabuuan ng pagtitipon. Una lang inilabas kahapon ng Quezon City Government ang inaprubahan nitong permit to rally ng INC o Iglesia ni Cristo na magtatapos ngayong araw, July 1, 2026. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalik ng Todong Lakas Patrol 17 Chopel Pileño sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Balik po, Karambola. Maraming salamat, Jopel. Pinag-uusapan po natin itong party list system. In other words, political reform. Oo. Yung political setup po natin. Short of changing the Constitution, dapat magsimula na tayo na baguhin yan. Since 1987 ba? 1987. Yung ating Constitution ay nandyan makikita na. po natin ngayon. Ano ba nangyari sa atin in the past 40 plus years? Malaking bagay ba? Nagkaroon po ng maraming problema eh. Yung ating political setup, yan dynasty, Sa party yan list. party mga list, Contractor na naging contractor. Di ba? Yung mga ganyan, nagkandaloko-loko. Tapos yung mga pamilyang remain entrenched in the In other words, their system. naging So, madali ho, sa obserbasyon namin, naging madali na magkaroon ng posisyon sa Kongreso, sa LGUs, even sa Senate, para magkaroon kayo ng pamilyang control. Naging madali yun. Halimbawa, ang Senado, ang dami magkakapatid. Mag-iina. Nauso yan eh. Dati pare, na tingnan mo lahat yung lineup sa Senado. Nung panahon nila Tolentino, nila Jokno, nila Jerry Rojas, Tanyada, hindi mo makikita na may kapatid man lang o napuporma maging senador. Bakit nangyayari ngayon yan dito sa atin, yung senador? Nagkaroon ng ang masama pa rito pare yung multi-party. Yan pa. Yan, isa pa That's yan. the other issue. Multi-party na hindi naman talaga By the rules of the COMELEC, can we solve that? yung sa multi Sa accreditation nila ng partido, baka pwede nilang isolve yung Baka problema pwede, na yan. baka Naging pwede. multi-party. mas mahigpit Oo. na Higpitan nyo? higpitan nila. Yan po ang nakakaloko eh. Ang problema, pag hinigpitan mo, disqualify mo, dalawa lang i-accredit mo. Okay. Ay ako na disqualify mo, I can go to Supreme Court Supreme dahil Court. nasa Constitution, multi-party system tayo eh. Baka ganun. Multi-party naman yan ah. Kasi sa ibang Dahil distrito, dalawa. hindi, dito sa distrito na to, dalawa kayo. Doon sa ibang distrito, meron naman ibang party. Mga local, regionalized parties lang. Ay, di ba? May multi-party pa din yun. Ibig sabihin ba na multi-party sa isang distrito, marami kayo maglalaban-laban? Iyon. Hindi. Oo. Sa ibang distrito ka na lang nga pumunta. Actually, all of these things has always been have always been part of our discourse. Ang gusto nga sana natin completely dahil 1987 Constitution, it's been decades.
tignan na natin talaga yung Correct. Constitution. Ako agree ako dyan eh. Yung Agree talaga workout ako na dyan. natin. Ako agree ako. And then have an elected constitutional convention. Agree ako Para dyan. workout. Oo, agree ako. Kaya lang na... Meantime, na hindi pa nagagawa yan. COMELEC Kamukha can do its job. yun na nga. Yun ang COMELEC. sinasabi For natin. purposes of 2028, the Oh. COMELEC can do it. Yung lahat na kaya within its powers. Yes. Oo. Pwedeng COMELEC. COMELEC can na. institute reforms. Yes, at this point. Oo. Meron balita rito, pare, yung issue nung dyan yung Smile City Homes condominium sa Quezon City. Ayun. Ito po yung umaangal sila kasi yung service nila ng water connection nila sa Maynilad ay ginawang Iisa lang. iisa lang yung bill nila. Naka-mother meter ang tawag dyan. So, ang taas-taas ng bill. Dahil nga tumaas naman yung kasi ang nangyari Sama-sama kasi Oo, sama-sama eh. yung lugar na yun nagkaroon ng commercial accounts, nagkaroon ng residential. lahat sila, ang rates- tumaas talaga. lahat ng rates nila commercial. Nahatak yung rates nila pataas. Ganun ba ibig sabihin? At mukhang hindi mabayaran nitong kung sino man ang mamalakad no, hindi nabayaran. Kahit residential ka, ang rate mo commercial. Ganun ba nangyari? Ay hindi. What I'm saying is tumaas yung overall billing nung lugar at dahil doon apektado yung mga individual na ano. Ngayon, ang gusto mangyari... Kompetasyon lang yan na hindi ko... In fact, yan naayos yan Ewan ko ba't umabot sa ganyan na ngayon naputulan sila ng serbisyo. sabi ng Maynilad, kung gusto nyo mag-apply kayo ng separate connection. Bawat isa. Mahihirapan ako. Kailan pag-usapan nila yung gano'n kasi... Anong bakit mahihirapan? Ano, Kasi yung isang sistema... mother connection lang Oo, yan. isa lang. Oo, Nagsimula sa malaking gano'n. issue. Kasi pare, ang condo living ngayon, it's here to stay. Oo. At may mga subdivision Sa din ganyan Pilipinas. na mother meter. May gano'n. Marami po talaga ngayon condo style na. Kasi hindi na affordable yung single detached house units. No? So, ang sinasabi ng mga planners, eventually lahat tayo ganon. Condo living. Eventually. Pero na lang yung mga nasa Forbes. Yung ultra wealthy. Mahirapan akong tumira sa kondo. Sige, anyway ko. Hindi nga, kung hindi Tandaan ako. natin aayusin yung sistema sa kondo, magkakagulo na magkakagulo. Kamukha nito sa tubig, pare. So, wala Ang- silang ang tubig gusto- ngayon. Wala. Ewan ko, Pinutulan eh. pinutulan sila eh. So, ilang residents yung... Ang dami nun. Ang dami. Dami nun. Oo. Kasi, ngayon, kung magkakaroon ka ng single connection, patay ka na. Tatagal ka pa. Oo, ang isa-isa sila. katwiran Isa-isa. nitong Maynilad, matagal na raw sinabihan Yung mga yung condominium administration walang ginawa. na gumawa ng sari-sariling Meters. connection. So, hindi ginawa ng administration, tinira ng Maynilad. At nang hindi nakabayad, pinutulan. Paano yan? Halimbawa, isang building ganun, isa lang ang metro niyan, ganun. Oo. Ganun, Tapos ganun paano tayo nangyari. naghahati-hati, mga tenants? Kinukumpute nung... Paano nako-compute doon yung administrator? Paano nako-compute na ako, hindi ako naliligo, ikaw 3 beses kang maligo? Oo. Masalimuot yan. Mas marami kayo sa bahay. Hindi, ang gagawin, Siya nagsosolo lang. Solo lang. ang gagawin nila, mayroon kang minimum. Oo. Yung parang... Per cubic meter for your household. It is assumed na ganitong konsumo. Kahit hindi yun ang nako-consume mo. Yes. Oo, Minimum ka, may minimum. Ang hirap pala rin. Mahirap yan. Mahirap talaga. Pag hindi mo inayos yan, patay Kahit ka sa rin. subdivision na may ganon. Kasi naging semi-business classification, tumaas yung rates. Tumaas ang rate. Dahil may mga Hindi na bayaran laundry, ngayon. 7-Eleven, Yeah, mga coffee ganon, shop, mga ganon. Hindi na bayaran nung condominium administration. Dahil siguro yung paniningil So, everybody niya, yung pa rin assume- siguro ang rate ng paniningil Pwede, niya pwede. sa mga Pwede owners. yung Sa mga iba residents. nagtayo na ng kung ano-ano. Ano-ano doon. No. Ito yung akin. Kung ako doon nakatira, pambihira, binayaran ko yung tubig ko, tapos wala akong tubig ngayon. Sino paano? sisi? Talagang ano Paano yan. nga? Problema yan. Yun na nga, ang gulo po ng ating condo By the way, style. kondo yan, hindi ka pwede magpa-deliver ng tangke. Saan mo ilalagay? Yun na nga eh. At di sa bahay, meron kang tangke. O yan, kargahan mo yan. Marami kasing issues sa condo eh. Yung mga common areas. Isa pa yan. Oo, mga issue. Yung kahapon, yung kausap natin, na sunog. Anong ba yung nangyari sa ano yan? Olympic Tower? Olympic nasunog. Heights. Olympic Yan sa Heights. Sa Eastwood.
Oh. 12 days ago, nasunog. Nasunog na siya. Yung usok, umabot hanggang doon sa top floor. Oo. Hindi marami silang... Ang press release ng Bureau of Fire Protection, parang Maliit lang. na-save daw nila 20 residents. yung pala Hindi sinabi nag-news na may blackout mga pala. oo. na-hospital, na Kasi nagkaroon ng news inhalation blackout. na, smoke inhalation eh. Oo. Dami na ospital. At Ano. ang umiikot ngayon, hindi nag-function Negligence. yung Yung smoke detector, Oh. yung alarm, Alarm. system, At saka yung sprinkler. Sprinkler. Ay, nako. And Mabuti the na residents who were left there were left to fend for themselves. Bumaba all the way down sa ground. Ito baka matindi. senior May news citizen, blackout baby. of Bureau of Fire Protection. Oh. At hindi nila sinasabi sa mga residents na kailangan nila mag-execute ng affidavit. Oh. Iilan lang yung nakakaalam nun. Nililinis yun ni Secretary John Vica, yung Bureau of Fire na yan. Kasi Grabe grabe ang ang mga cover-up. corruption, Diyos ko. So lahat sila, yung O mga ngayon, ang naapektuhan. issue ng mga kondo, mapapag-usapan sa social media yan. Oo. Nasa kondo rin ako eh. Paano ko sabi mangyari yan? Mm-hmm. Sino may pananagutan doon? Bakit hindi nagtatrabaho yung mga fire system? Hindi, tsaka yung horror story na na-interview natin, kailangan sila pa pumunta sa Quezon City Bureau of Fire Protection Hall to fix all of these things. Na dapat yung developer, di ba? Na-hospital yung kapatid eh. Na-hospital. Okay, developer na. Bakit mo ngayon? Hindi, tayo. ang developer po noon ay Mega World. Mega World. Oh, Ang kanilang katwiran, Hindi na kami yan. hindi na Hindi na kami kami yan yan kasi eh. naibenta. Sa inyo na yan. Benta na yan. Pero ang chismis, yung management ng kondo Sila pa rin. ay isang subsidiary na Mega World. Which is normal din sa marami. Which is normal. Pero, Na normal Siyempre, po yan. So contracted ngayon, yan ang set up services yan eh. na kailangan ma-settle niya. Kung hindi, Dapat ayun sa mga real estate magkakagulo development. tayo. Yan ang malaking issue sa Oo nga, hindi condominium. natin nalalaman. Hindi kasi tayo nakatira sa kondo. Eh. Ang anak ko tumira dun eh. Mabuti na same, lang. Same condo Oo, dyan sa Olympic Heights. Okay. May babanggitin nga pala ako pinag-uusapan na rin natin real estate development ng konti. I will digress. May mga kaibigan ako, PWD at senior citizen, nagtatrabaho sa Makati and lives sa may condos which they walk. Naglalakad sila, hindi na kailangan mag-commute. Itong dito sa Ayala, lalo na ito, corner Ayala Avenue, Salcedo Street, underpass. Kung tayong mga normal, lalakarin natin to. Parang sa ibang bansa, hahagdanin mo to, escalator. Hindi, PWD at senior. 5 linggo na sira yung escalator, wala namang elevator doon. Yung Ayala Masaya, hindi nyo po pinagagawa. Ilang beses ng report siya. Ayala Masaya. Baka masira yan. Masaya yung Mali yung pagka-pronounce mo. Makati, whatever. So, hindi masaya. Hindi sila masaya. Nakakapil sila, pwede ba naman? Baka naman sirado pa ba yung Strait of Hormuz? Parts daw ang inaantay, sinabi nung mga Alam mo, yan ang security malaking guard issue dyan, palagi. oo. Bakit walang parts? Alam mo, Kailangan mag-import? Hyundai, nakalagay yung yung karatula, pero Ayala po ito. Dapat pagawa nyo po yan dahil lalo na, tayo, global, ang dami nyo naman mga high-end na ito, mapapagawa to. actually, yung tungkol dyan sa mga yan, escalator, elevator, Oo. etc. Alam mo, nagiging issue yung tungkol sa parts. Oo, parts Hindi ko daw. maintindihan eh. Oo. Baka supply Matatagal, chain. oo. Hindi ko maintindihan din yun. For example, Ibig ito. sabihin, wala silang nakahandang parts handa, dito? 5 weeks na daw na hindi ginagawa. Ang minsan nangyayari dyan, minsan mga old model na yung mga yan. Wala ng parts. wala ng parts. Palitan nyo na. Yun. Ang problema dyan, Ayala ka pa naman. Ako, Mariana Sobel, Ayala ka Paloma pa naman. Ano ibig Sobel. sabihin? Hindi, kasi may These are values eh. things na, Eh, kaya values nga, na. Values yan eh. Alam mo Kaya yung nga papayagan na ulit yung Eco Zone sa Metro Manila. alam mo yung Masaya. Diba, yung Ayala. At sa, nung panahon nila Francis Licuana, nila Tony Aquino, ang ganda ng pagpapatakbo niyan. Ewan ko ano nangyari niyan. Values. Whatever Sa happened. tapat pa man din ng Tower 1 to. Ito yung underpass na yan. So, May good news ako, yung pong mga bumili ng stocks na Meralco. Yan. Ang sinasabi nila, ang magiging income daw nila ngayon, this year, higitan nila yung 50 billion last year. Just wanted you to know. Yung mga bumili ng stocks. Yung mga gumagamit ng kuryente naman ng Meralco. Pasensya na kayo. Bad news po sila. Lalampasan yung 50 billion last year. So, galing sa inyo yan. Galing sa inyo yan.
Galing sa inyo yung ibibigay na. Galing sa inyo yung kikitain ng mga bumili ng stocks. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ang ating Wednesday boy, Benny Bardone, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas, Karambola, DWIG 882. Aliw, Channel 23. Pero ngayon, Ito na. Ingat lang kayo, ingat. ingat, Ingat. Miss Kath Mayarumita sa Sa Sentimental Morning. Karambola sa DWIZ, programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ, kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Lacsamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas.